Buenas noches, damas y caballeros. Semplang na semplang ang Chacha propaganda ops ni Senator Amy Marcos. It turned out, kahit na sinakripisyo natin yung relaxing Sunday natin para ibigay kayo ng warning ukol sa propaganda ops ni Amy, di ba? Kahapon pa, winarningan na natin. Marami nga sa inyo, hindi na sigmura panoorin yung video niya na interview sa ANC. Pero sabi natin, kailangan na i-discuss natin yun kasi ganyan si VAD eh. First base pa lang ang mga politiko, third base na tayo. Third base na tayo. Dahil alam na natin kung saan papunta yung mga style nila. Alam na natin na palalakihin niya yung video, yung issue ng Chacha, ng charter change and no election. Kaya kahapon pa inunahan na natin siya. Sinabi na natin, yan gagamitin ni Amy pangkontra, pagpatay sa issue ng kaguluhan sa Senado gawa ng mga DDS senator. Kaya ito si Keko Kex masayang nagbigay ng suporta sa VAT team. Kasi alam niya, dahil si Vlogcaster ay retired CEO and president of a PR company na nahawakan na maraming mga politiko from president, vice president, senator, governor, congressman, and board members. Alam natin ang iniisip nila. Tayo pa nagturo sa kanila. Pero hindi si Amy. Pero alam natin. Kahapon pa sinabi natin, bantayan natin. Kaya dinidiscuss natin itong issue. Gagamitin ni Amy ito pangtapat, pangpatay sa issue ng paglantad ni Bato de la Rosa, pagprotekta nila kay Bato de la Rosa sa Senado, pagtakas ni Bato de la Rosa, pagbaril ng OSAA, shooting incident sa Senado, at in a way, naging effective. Napahiya siya, nasemplang siya, pero she succeeded. Today, dapat sa privilege hour. Dapat sa privilege hour, parang nawawala yung kwan natin, yung signal natin. Okay ba? Dapat today, sa privilege hour, i-discuss dito na, nakahanda na yung mga minority and majority senators para magsalita ukol sa yun, panawagan na investigahan yung nangyari from May 11, yung pambababoy sa institusyon. Lugar kwa natin yan, institusyon natin yan. So dahil sa controversial na speech ni Amy Marcos, siguro dahil mainit na masyado, defer na lang muna nila yung mga mainit na naman na mga speeches na kung saan mag-away-away na naman yung mga majority and minority bloc. Nakita nyo paano pwera lang si Lito Lapid, lahat sa minority bloc, lahat sa SB 11, pwera lang si Lito Lapid nagsalita. Lahat. Pero ang problema, ang dumipensa kay Amy ay si Marcoleta lang at si Alan Peter Cayetano. Pero hindi naman talaga malaking tulong si Alan Peter Cayetano eh. Kasi nagsuggest siya na i-atras na lang ni Amy ang video niya. Withdrawal method. Kasi mapapahiya siya kung pati kasamahan niya sa majority bloc ay boboto to strike off the record. Kumbaga alisin as if wala siya nagawa, wala siya na-presenta na video. So nakakahiya yun. Sa 12 sila ngayon, sa majority, dalawa lang nagsalita. Si Robin Padilla naman, iba rin ang iba naman ang tono nun, hindi naman in defense of Amy. Sinasabi lang niya na ito nga, semplang pa nga si Amy. Inaakusahan niya yung minority of hatching a Chacha move. It turned out, wala sa minority pabor sa Chacha. Sino ang pabor sa Chacha? Si Robin Padilla na inamin. Noon pa man, campaign promise niya, ipupush niya yung federal government. Pahiya si Amy, yung bagay na inakusahan niya
na ginagawa ng minority na niluluto daw ang charter change. Yung pala, sa backyard niya niluluto ni Robin Padilla. Sino pa kaya dyan sa majority? Sa majority na gusto rin ng charter change. Sila pala ang gusto ng charter change. E di pahiya si Amy. Malaking kahiyan. Malaking kahiyan. So, semplang yung kwan niya. Semplang yung attempt niya. Para momentarily na-distract. Baka siguro pati yung kudeta today na-distract dahil naging busy sila. Naging busy sila sa sandali Minomonitor pa rin natin Minomonitor pa rin natin. Ano ba dinidiscuss nila kayo? Yung pa rin. Yung kay Rapi Tulfo. Kasi babantayin pa rin natin kung itutuloy nila yung mainit na speeches. Okay, so parang wala na. Parang baka bukas na, ipabukas na nila. Kasi masyado nang mainit ngayon. Dahil sa issue nga yan ay Chacha. So, ang masakit dyan, John. Tuesday, May 26, 2022. Wala na, adjourn na. Okay, wala na, tapos na. Okay, bukas ulit. So anyway, nag-succeed si Amy. From preventing yung di ba sabi natin, there will be war in the Senate today sa discussion ng kaganapan yung puro kapalpakan ni Alan Peter Cayetano at kapalpakan ng majority bloc ng the treacherous 13 unlucky 13. Hindi nangyari yan. Siguro bukas na sila mag-speech ukol dyan kasi siguro na-realize nila na masyado nang mainit, masyado nang galit lahat kaya bukas na lang. Ano ba yan? Meron dyan sa video nila. So, kahit paano, na-distract sila dahil dito sa Chacha issue. Pero maganda dito, si Tito Soto, inamin na meron ka kami. Nag-usap ka kami, pati si Boji D. Pero alam nyo, may tama rin ako. Kaya rin blinag ko ito kahapon dahil nakita ko parang may tama rin may tama si Amy. Ibig sabihin, gusto ang House ang gusto nito. Kung anong ginawa ni Remulla, sinusubukan buhayin ni new Senate President Boji D. Buti na lang hindi kinagat. I-discuss natin yan later. Siguro ito si Boji D gusto mag-term extension. Gusto no election. Buti na lang hindi kinagat nila Tito Soto. At naka-attend rin pala si Ping Lacson doon sa meeting na yun. At sinabi rin niya na meron nga naganap na meeting. Tama rin naman si Amy. Pero yun lang. Problema, sana tinanong niya mga ito. Sabi nga nila, sana tinanong niyo kami. Sabi ni Mick Subiri. Si Mick Subiri ang tumutol Kahit gumasta na si Romualdez. Kaya galit talaga ako dyan kay Romualdez. Doon pa lang sa Chacha, galit na ako dyan Gumasta siya ng 200 to 300 billion para sa PI ng ina ni Romualdez. PI ng ina mo, Romualdez. Yung People's Initiative, gumasta sila ng 200 to 300 billion para bayaran yung mga tao para mag-sign in favor of Chacha. Na yung ang bigayan 5 to 10,000 pero totoo lang binibigay nila 1 to 2,000 lang. Kahit sumulat ka tumanggap ako ng 10,000, yung pala 2,000. Sulat ka, tumanggap ako ng 5,000, yung pala 1,000. Binulsa nila yung pera. Tiba sila, mga kongresista doon. Tiba sila. So ngayon, binubuhay na naman yan nila Boji D. So anyway, at least kung may blessing in disguise man, at least na-expose ito na ang House pala. Sana hindi behind sa House si President Bongbong Marcos kasi siya ang direct beneficiary dito. Sana sa level lang ito ng Boji D. Kasi parang behind rin siya sa move ni Romualdez. Otherwise, hindi nabigyan ng 200 billion funds si Romualdez to work on Chacha nung bago pa lang kakaupo pa lang sila President Bongbong Marcos. So
yan ang kwan, yan ang nangyayari ngayon. So totoo. Oy, thank you rin si Emily Romero for supporting independent and truthful blogging. So yan ang nangyari ngayon na meron nga Chacha move pero hindi sasayaw sila Tito Soto. Hindi rin nila ibaba yung age requirement pabor kay Vico Soto. So in all of this, pahiya si Amy. Pati yung majority block niya, dalawa lang nagsalita in defense of Amy. At walang effect rin kasi in the end, inatras na lang ni Amy. So blessing in disguise, ngayon kahit gusto pa ng House, alam na nila na no chance pala. Tuloy na ang 2028 election. Kaya yun, na lang natin, bantayan na lang natin at suportahan na lang natin yung kandidato ng opposition para manalo at hindi manalo si Sara Duterte. So the bottom line is pahiya, semplang si Amy. Ngayon siya ang lumabas na pinaka malaking fake news manufacturer. Kasi puro fake news. Tama, may meeting. Inamin ni Tito Soto, nag-meeting sila ni Boji D, parati naman sila nag-meeting, isa sa mga pinag-usapan nila, Chacha, pero mali siya sa pagsabi na lahat ng minority, maniniwala ba kayo? Si Risa Ontiveros na gusto tumakbo ng presidente, papayag sa no election, o Chacha? Maniwala ba kayo? Papayag dyan si Kiko Pangililan, si Bam Aquino, si Subiri na kumontra sa Chacha ni Romualdez 2023 ata 24. So yan, pahiya si Amy, at nilaglag pa siya ng mga kapwa majority niya. Dalawa lang ang nagsalita in defense or to object. Dalawa lang nag-object sa move, sa resolution ni Subiri to strike off the record, tanggalin sa record as if hindi siya nakagawa ng speech. Kahit narinig natin yung speech, but it will never be reflected in the record of the Senate. Parang yung ginagawa nila kay Paulo Marcoleta sa House of Representatives. Yung mga sinabi niya, pinapatanggal. The future generation will not see it in the records of the House. So ganito rin, the future generation, kahit tayo, nakita natin yung speech ni Amy, but the future generation who will read the transcripts or mga researchers in the future will not be able to read or watch yung kwan ni Amy. Pati siguro sa video, i-delete yan. So, ang masakit, dalawa lang ang nag-object. At isa, si Alan Peter Cayetano, sinuggest pa na, Amy, baka pati kasamahan natin iboboto para i-strike off the record yan. Mapapahiya ka, i-atras mo na lang. Para hindi ka mapahiya, i-atras mo na lang. I-withdraw mo na lang. So yun, withdraw ni Amy. So sino na mukhang tanga? Di si Amy. Di ba? So yan, So sana nga matuto na siya diyan. Later on, i-discuss naman natin bakit naudlot yung Chacha, Chacha. Pero that's for later. Dito muna tayo kay Amy kasi kahapon pa winarningan na natin diyan. At mag-attend pa ako ng birthday ng kapatid ko. Yung si Joey Nokum, yung kapatid ko na may-ari ng Espresso Diner na restaurant dito sa building ko. At mga used car businesses, partnering kami yan nung mga in 30 years na we used to be in the used car business, supplying used cars, Luzon, Visayas, and Mindanao. We were one of the biggest used car suppliers based in Manila but supplying used cars all over the country. Okay? So asawa ko naman yan, negosyo ni Mrs. Yun. So sige, hanggang dyan na lang muna tayo. Thank you very much everyone for watching. Thank you very much for joining me sa live vlog. Later on, i-discuss natin naman yung ano man na mangyari sa Udeta plans. Andyan pa yan. Relax na kayo. Naghahanap na sila ng timing. In fact, yung sign na out of 12 senators, dalawa lang nagsalita in defense of Amy. Doon nagpapakita na malapit na sila magkawatak-watak. Malapit na. Okay? So sige, thank you very much everyone for watching. Thank you very much for joining me in this vlog. Good evening to all and see you in my next vlog. Yun, salamat Sir Bad. Ako po. Putragis talagang
Na-murder talaga dito. You don't know what an AI work management Na-murder talaga dito si Amy Marcos. Diyos ko Lord. Grabe yung kahihiyan na ginawa niya kahapon. Pinagmukha niyang tanga yung sarili niya. Diyos ko po, Rudy. Okay. Last topic tayo sa pinakalas na po ito, pinakalas bago tayo mag-break para mag-early lunch. Countdown muna tayo ulit, mga kabsat. Here we go.